Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako po si Paulo Salamatin. Ako naman si Jel Manalo. Samahan niyo kaming pasadahan ng mga balita sa loob at labas ng Pantalan. Ito ang Ronda Pantalan. Para sa unang balita, dinumog ng daan-daang deboto ang Dapa Port kamakailan sa naganap ng Fluvial Parade bilang pagpupugay sa mahal na Santo Niño. Para sa buong detalye, ihahatid ni Paul Calayag. Nagtipon-tipon ang daang-daang mga deboto ng mahal na Santo Niño sa ginanap na Fluvial Parade sa Port of Dapa sa Siargao Island. Bilang pagpupugay sa nasabing puon, bit-bit ng mga deboto ang kani-kanilang rebulto ng Santo Niño na may iba't ibang magagandang kasuotan at mga porselana. Highlight din ng nasabing parada ang makukulay at mabulaklaking mga motorbangka, Coast Guard ships, maging ang mga passenger fast crafts na lumibot sa buong lugar habang ang iba naman ay taimtim na nagdadasal at masayang nagsisikantahan. Maliban sa PMO Agusan, iba pang PMO ang nagsagawa ng Fluvial Parade sa kani-kanilang pantalan, gaya ng PMO Zamboanga, PMO Davao, at PMO Eastern Leyte Samar. Paul Calayag para sa PPA TV. Pagpapabuti at pagsasaayos ng passenger queuing shed naman sa Port of San Carlos ang inaksyonan ng Port Management Office ng Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco. Yan ay para masiguro ang maginhawang biyahe ng kanilang mga pasahero. Para sa buong detalye, pakinggan sa report ni Cara Perdito. Isinapubliko na ng Port Management Office ng Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco ang kanilang mas pinabuting passenger queuing shed sa Port of San Carlos na pinaniniwala ang magbibigay ng mas maginhawang biyahe para sa mga pasahero at maayos na estado sa loob ng pantalan. Ang nasabing shed ay may laking 135 metro kwadrado na kung saan mayroong 2 palikuran para sa mga kalalakihan, kababaihan at person with special needs. Maliban sa mga upuan ay mayroon din itong bubong na magbibigay ng silong sa mga pasahero na naghihintay ng kanilang mga biyahe. Ang inisyatibang ito ay base sa lumulobong bilang ng mga pasahero kada araw sa pantalan na umaabot ng 500 hanggang 800. Parte ang nasabing proyekto sa programang isinusulong ng PPA na Oplan Ligtas Biyahe na may layong magbigay ng mabisang serbisyo para sa lahat ng mga pasahero sa pantalan sa pagtutulungan ng mga PPA port personnel at shipping lines. Alamin naman natin ang inisyatibang isinagawa ng PMO Agusan na naglalayo na mas mapangalagaan at mas mapabuti ang data privacy at customer satisfaction sa kanilang pantalan. Para sa balitang yan, pakinggan sa aking report. Sa patuloy na layunin na makamit ang kahusayan sa serbisyo, nagsagawa ang PMO Agusan ng mga hakbang upang bigyang prioridad at mapabuti ang data privacy pati na rin ang customer satisfaction sa kanilang pantalan. Sa pangunguna ng Office of the Port Manager at Port Police Division, nagkaroon ng isang seminar para sa 40 mga frontliners na binubuo ng mga security guards, screeners at public assistance and complaints desk officers. Layo ng nasabing pagsasanay na sundan ng mga lituntunin na itinakda sa PPA Memorandum Circular No. 019/2023 na tumututok sa wastong pagtrato sa impormasyon ng mga kliyente at bisita ng PPA ayon sa Data Privacy Act of 2012. Bukod pa rito, highlight din ang isinagawang oryentasyon ng mga pangunahing aspeto ng ugnayan sa customer at public assistance na nagbigay diin sa kahalagaan ng epektibong complaints desk para sa pangkalahatang kasiyahan ng mga customer. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng PMO Agusan sa pagsusulong ng data privacy at pagtataguyod ng kultura ng paglilingkod at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan sa customer service. Paulo Salamatin para sa PPA TV. Sa Port of Sasa naman, naging interesante para sa lahat ng mga lumahok ang isinagawang 4-day Maritime Seminar Tactics, Techniques and Procedure Exchange Visit, Board Search and Seizure o BBSS noong nakaraang linggo. Naging matagumpay ang sinagawang 4-day Security Maritime Seminar, Tactics, Techniques, and Procedure Exchange on Visit, Board, Search, and Seizure o BBSS na ginanap sa Port of Sasa ng ika-16 hanggang ika-19 ng Enero ngayong taon. Sa pakikipagtulungan ng Port Management Office ng Davao, Philippine National Police, United States Marines,
US Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno na isakatuparan ang nasabing seminar na makakatulong sa pagpapataas ng moral at dagdag kaalaman tungo sa mas mabisang serbisyo at mas matibay na seguridad sa pantalan. Ang nasabing pagtitipon ay naaayon sa Integrated Coastal Security and Safety Campaign Plan by Bayon ng Area Police Command Eastern Mindanao na kung saan layon nitong pataasin ang kakayahan at kasanayan ng mga maritime security personnel sa pagpapaigting ng seguridad ng bawat ahensya para sa mabilis na pagtugon, pagligtas at pagprotekta mula sa anumang anyo ng maritime safety at security threat. Naniniwala naman si PM Aguila na malaki ang maitutulong ng aktibidad na ito lalong-lalo na sa ating mga port police officers na siyang nagpapanatili ng kaligtasan at kapayapaan sa loob ng pantalan. Is to save and protect lives and to be able to respond effectively to any form of maritime safety and security threat. Ang naturang na aktibidad ay dinaluhan ng tactical teams mula sa PMO Davao Port Police Division, Davao City Police Office SWAT Unit, Regional Maritime Police Unit 11, Philippine Coast Guard, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency. Nakita rin ang presensya ng mga opisyales mula sa lokal na pamahalaan ng Davao, Mindanao Development Authority, Global Ports Davao at iba't ibang opisyales mula sa mga pribadong sektor. Parte ng aktibidad na maibahagi ang mga pinakamahusay na pamamaraan ng bawat law enforcement agencies at upang makabuo ng mga matibay na plano para labanan ang anumang banta at panganib sa seguridad sa ating karagatan. Sa huling araw ng nasabing training ay isinagawa ang aktwal na simulation exercise upang masukat ang mga natutunan ng bawat tactical teams mula sa iba't ibang ahensya. Highlight ng nasabing aktibidad ang isang tugboat na ginawang subject vessel habang nag-deploy naman ng tactical boats ang Philippine National Police. Ang pagsasagawa ng ganitong klaseng aktibidad ay maituturing na isang malaking ambag tungo sa hangaring madagdagan ang kakayahan ng bawat maritime security personnel, partikular na ang mga port police. Mula dito sa Port of Sasa, Levi De La Rosa nag-uulat para sa PPA TV. Nagbigay ng karagdagang assistance ang PMO Zamboanga sa mga kapatid nating Badjao na nagsiuwian sa kanilang mga probinsya kamakailan. Para sa buong detalye narito ang report ni Jel Manalo. Siniguro ng Port Police, Port Services at Engineering Services ng Port Management Office ng Zamboanga na makakauwi ng maayos at ligtas ang mga kapatid nating Badjao papunta sa kanilang mga probinsya nung nakaraang linggo. Sa kanilang paghihintay na makakuha ng tiket, inalalaya ng PMO Zamboanga ang mga Badjao sa pagbibigay ng maayos na mauupuan sa loob ng kanilang temporary passenger terminal building. Nagmula pa ng Maynila ang mga nasabing pasahero papuntang Basilan, Hulo at mga probinsya ng Tawi-Tawi. Samantala, naglabas din ng abiso at hotline ang PMO Zamboanga para sa mga persons with disability o PWD, buntis at pasyente na kailangan ng tulong habang nasa pantalan. Jel Manalo para sa PPA TV. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages. I-type lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli ako po si Paulo Salamatin at ito ang Ronda Pantalan.